Aalisin na nga ba ng PBA yung ban dito sa mga players na nagdesisyong maglaro abroad katulad nitong si William Navarro at si Jamie Malonzo? Yan ngayon yung mga kumakalat na balita pagkatapos dahil kumalat na yung report na itong si Jamie Malonzo raw ay nirelease na nung kanyang team sa Korean Basketball League at ito free agent na. At ngayon daw ay gusto nang bumalik dito sa PBA at maglaro para sa Magnolia. Si Malonzo ay technically free agent sa Korean Basketball League at pwede siyang kunin ng kahit sinong koponan doon. Pero yung rights nito sa PBA ay hawak ng Magnolia. So if ever gusto ni Navarro na bumalik sa PBA, so kung itong si Navarro ay babalik sa PBA, sa Magnolia lang siya pwedeng maglaro unless itong Magnolia ay i-trade siya. So ngayon, ang usap-usapan daw itong si Navarro gusto nang bumalik sa PBA. Pero sabi nga nila, dalawa yung hadlang dyan. Una, yung ban dito na inimpose ng liga. Pangalawa, kung siya ba'y kukunin para Magnolia. Pagdating dito sa ban, meron nga kasing mga lumabas na report na aalisin na raw yan ng PBA kasi very unpopular ito. Pangalawa, ito bang si Al Francis Chua na alam natin na siyang humahawak to sa 3 SMC teams ay interesado pa rin na kunin itong si Navarro. Dahil nga alam natin na merong reputation dito sa SMC na kapag iniwan mong SMC, hindi ka na pwedeng bumalik dyan. Sa panig ng Magnolia, kung sakaling hindi pumayag ang management na ibalik si Navarro dahil clearly hindi nagustuhan ng management yung ginawa ni Navarro na iniwan na lang itong Magnolia, ang pwede nilang gawin na i-trade itong si Navarro sa ibang koponan sa PBA kasi sigurado na meron namang kukuha dito. Kaya yan yung isang bagay na pwedeng gawin ng Magnolia, i-trade nila si William Navarro kung ayaw na nila na ma-acquire ang serbisyo nito. Samantala naman, itong TNT Tropang 5G, alam natin ngayon, nagko-concentrate ito sa finals, pero meron daw mga balita na interesado silang makuha ang sharpshooter na si Jerick Hanmisi mula sa Terra Firma Jeep. Kasi raw ito si Jerick Hanmisi, alam natin na itong Terra Firma ay farm team ng SMC. Pero ito raw ngayong line-up nitong TNT willing makipag-usap sa kanila at i-offer daw nila itong si Dalf Panopio ng Blackwater. So ang mangyayari, si Jerick Hanmisi sa TNT, si Dalf Panopio mapupunta sa Terra Firma at itong Blackwater may makukuhang bench player mula sa tropa, baka si Kim Aurin. Ngayon, ito naman si Dalf Panopio, kapag napunta yan sa Terra Firma, malamang ititrade naman yan dito sa San Miguel na nangangailangan ng point guard. Dito namang si Jerick Hanmisi, nakita natin kung gaano kalaking naging improvement ng kanyang laro ever since nung na-trade siya mula dito sa Terra Firma. Nanggaling yan sa Magnolia, bench warmer lang siya doon, pero dito sa Terra Firma, lumabas talaga yung laro niya. At ngayon, maasahan mo na yan, 15-20 puntos bawat laro. So, yun ang laro nito si Hanmisi naman, nababagay dito sa dribble drive offense ni Coach Chot Reyes. Kaya siya talaga pwedeng kunin dyan ditong katropa. Kaya sa tingin ko magiging okay to para dito sa TNT. Kung sa bagay, alam naman natin na itong TNT tropa talaga ay malaki yung kanilang ambisyon na maka-Grand Slam next season. Lalo na at mababalik na itong si Rondae Hollis Jefferson. Kahit sabihin pa natin na hindi 100% ready itong si Rondae, pagdating naman ng Commissioner's Cup, pwede nilang kunin ulit ito si Chris McCullough. Kaya medyo maganda talaga lagay ng TNT next season at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nagpe-prepare na dito sa posibilidad nga na makuha nila itong nasabing player na si Jerick Hanmisi. At kung papayag itong Terra Firma, well, at least makukuha nila si Dalf Panopio na pwede namang nilang i-trade gaya nung nasabi natin sa San Miguel.